Ngayon ho, mga bossing, dumako tayo dito. Eto na. Eto na. Oh. Sabi dito, mga boss, Newswatch Plus, PH, look! Vice President Sara Duterte's response to the impeachment court summon. Kasi ho, di ba, huling araw na nila, kung di ako kung di ako nagkakamali, it's either bukas o ngayong araw, yung pagsagot do sa summon. Ano po? Look, Vice President Sara Duterte's response to the impeachment court's summon based on a received copy released by the House of Representatives, no? In her answer, ad cautelam, Duterte stated or states that she is not waiving her jurisdiction objection and is seeking the dismissal of the complaint. Ipa-dismiss na daw. Kala ko ba ready kayo? May 16 na na magtatanggol sa iyo. Lahat mamahaling mga lawyer. Bakit ngayon dismiss ang gusto nyong ipakita, dismiss yung reklamo sa inyo? Paano naman kaming mamamayang Pilipino? Okay lang, hayaan mo na, no? Hayaan mo na, no? Na may tanong sila sa isipan nila. Hayaan mo na yan, ganyan na lang yan. Diba? Kung ako ho, hindi ko humaatim yun, mga bossing. Kung ako ang vice-presidente ninyo, si Mark laging vice-presidente, laging senador. Oh. Kung ako ang vice-presidente ninyo, tapos alam ko talaga na tama lang ang mga ginawa ko, no, talagang yung perang yon, yung mga kaperahan, pondo ng bayan, ginamit ko talaga sa tama. Hindi. Ako pa susuway doon sa mga senador. Hindi. Ituloy natin to kasi gusto kong linisin ang pangalan ko sa buong Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Sasabihin ko pa sa Senado, tuloy natin to. Kasi alam ko wala akong ginagawa. Pero doon pa lang sa Congress, nilinis ko na yung pangalan ko. Sila hindi nila ginawa yun. O dahil baka mahirap linisin, mga bossing. Ngayon ho, ang tinutukoy nila dito, citing a violation of the Constitution's 1-year ban on filing new impeachment complaint daw ho, mga kababayan. Ilan po ba yung nakita nating impeachment na ipinail po, na isinabmit po sa Senado, mga bossing? Isa lang naman no. Baka ang tinutukoy naman nila Inday Sara Duterte, mga boss chief amo sir, ayan lang impeachment of Sara Duterte, the Senator Judge 19th Congress, Sara Duterte 15th Vice, February 5 lang. Di ba? O baka naman, isinama o gustong isama nila Inday Sara Duterte, mga bossing, yung 1, 2, 3, hinintay po lahat yun, mga kababayan, para sabay-sabay po. Hindi naman umabot sa punto na, eto, Senado, eto, unang papasa naming impeachment. Tapos, ang Senado, nag-umpisa. Baka sinama nila yun. No? Ang pagbabasihan lang po, mga kababayan, etong impeachment na ito. Di po ba? Baka gusto nilang linlangin ang sambayan ng Pilipino. Sabi ni Ebo Dion, anong nangyari sa bloodbath? Hindi pa nga nag-umpisa ang trial, pinapadismiss na. Dahil daw po sa paglabag, kumbaga may 1-year ban. Wala pa naman pong na-i-file na impeachment before. Di po ba? Ang pinaka po, pagkaka-file, mga kababayan, ito pong yung sa Senado, yung February 5 at sinagot agad ni Chis Escudero. Pagkatapos na ng break namin yan. Di ba? Ginamit ni Tibong Sara ang pera ng bayan sa bank account niya. Sabi ni Ma'am Ginger Cat. Yung mga nauna po, yung 1, 2, 3, mga bossing, hindi naman umabot sa Senado yun. Hindi nga ata umabot pa, hindi agad-agad umabot din sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez yun. Dahil daw 19th Congress na ipasa yung complaint, 20th Congress daw, di na daw pwede. Diyos ko.
Yun na lang yun. Pagkabigat-bigat nitong nitong reklamo, bulto-bultong pera, milyon-milyon, bilyon-bilyon pa nga siguro. Tapos madadahilanan lang ho tayo na hindi na pwedeng tumawid ng from 19th Congress to 20th Congress. Ganun na lang yun. Ako, kahit anong mangyari kung ako ang vice presidente, kahit anong mangyari, kahit sinabi pa ni Chis Escudero, hindi, ito na nga eh. No, hindi na nga itutuloy yung impeachment. Hindi, ituloy mo yan. Bakit? Gusto kong malinis ang pangalan ko sa buong Pilipinas, sa mamamayang Pilipino. Oh. Gusto ko na ipakita at patunayan sa kanila wala akong ninanakaw na pera. Malinis. Di po ba? Pero, sasabihin sa atin, handang-handa kami. Bloodbath, okay nga sa amin, bloodbath. Gusto ko ng bloodbath. Kaso, mga bossing, negatibo ang pagtanggap doon sa bloodbath ng ating mamamayang Pilipino. Kaya napakambyo si Inday Sara Duterte. Ako yung bloodbath talaga eh. Biglang gumano ko, nag-reverse. Uy, hindi ako nagbabantay, hindi naman ako nananakot. Ako talaga yung bloodbath. Di ba gusto akong i-impeach? Oh, parang crucifixion yan eh. Parang crucifixion yan. Ipapako ako sa krus. Oh, di ba may dugo yun? Di ba kala ko ba ready? Bakit eto ganyan yung sagot ninyo? Hindi mismo doon sa reklamo. Kumbaga, sagutin natin yung mismong inirereklamo nila. Alam nyo, hindi man matuloy itong impeachment na ito, mga bossing, pero ako sigurado ako, hindi po mawawala sa isipan ng mamamayang Pilipino. Nakatatak po sa utak ng mamamayang Pilipino na hindi po nila nasagot kung nagnakaw o hindi ang ating vice presidente. Yun lang ho yun. Pangit. Ano? Kung ako na naman, si Mike Ramos na naman, kung ako yung malalagay sa ganyang kalagayan, hindi ako papayag na hindi ko kayo na-satisfy. Hindi ko po na-satisfy ang inyong utak na hindi ako nagnakaw sa kaban ng bayan. Pipilitin ko po na maipaliwanag sa bawat Pilipino. Dahil ang Pilipino po, open-minded naman po di ba? O lahat nga yata, karamihan po yata sa Pilipinas, power na. Open-minded ka ba? Power! Bukas ang isipan natin. Pag nakita ho natin na tama yung kanilang mga depensa, hindi naman po tayo pikit mata, yung mga DDS lang ho. Hindi tayo pikit mata, hindi tayo magbibingi-bingihan. Okay naman pala yung yung paggasta ng vice presidente doon sa pera eh. Tama naman pala yung pinuntahan eh. Di po ba? Tama naman pala eh. Yung pinuntahan ng pera eh. Tayo pa po magtatanggol sa kanila. Pero yung nakikita po nating mga ginagawa nila, wala na yan kasi may 1-year ban. Simula nung sila, wala naman ho akong ibang nakitang ipinal na impeachment kundi po yung February 5. Na ngayon po hanggang ngayon natulog na po sa Senado. No? Hindi ko hahayaan na hindi na matutuloy yung impeachment ko. Yes! Pero nasa utak ninyo, magnanakaw yang si Mark Ramos eh. No? Ninakaw niyan ang kaban ng bayan eh. Kaya lang hindi natuloy kasi mga kaibigan niya yung nandoon sa Senado eh. Hindi ho tayo ganun, mga bossing. Di po ba ganun ang gusto nilang gawin? Pangit. Mananatili sa isipan ng taong bayan na, may kinuhang pera yang si Sara Duterte. Kaya ang nagiging mga sagot nila ay, hindi pwedeng mag-impeachment ulit kasi nga ganito, ganyan. Hindi natuloy dahil ibang rason. Hindi natuloy kasi hindi napatunayan na nagnakaw siya. Mga boss, Chief Amo, sir,
1 oras at 20 minuto na din po tayo dito. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa 1,200 viewers na nagpunta dito sa atin. Mamayang umaga po ulit, no? Ganap na 10:00 ng umaga, naka-live po tayo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.